sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lily. 31 years old na sa ngayon at nakatira dito sa Novaliches, Quezon City. Ngayon pa lamang ay sasabihan ko na kayo. Kung hindi kayo naniniwala sa ikakwento ko sa inyo ay hindi ko naman kayo pipilitin. Nererespeto ko ang bawat pinapaniwalaan nating mga tao. Again, walang pilitan dito. Papa Dudut, sisimulan ko ang aking kwento isang gabi, walang katao-tao sa kalsada. Habang naglalakad ako pa uwi galing sa kaibigan ko. Normal naman ang mga ilang oras na nag-iisa akong bumabiyahe pero habang naglalakad ako ay hindi ko akalaing may mangyayaring hindi naman normal. Sanay na ako sa mga nararamdaman at pangmamalikmata ko. Pero hindi ko naisip na makakasaksi ako ng ganito. Napahinto ako sa paglalakad at mabilis na nagtago sa nakaparadang kotse. Mula sa pwesto ko ay pinanood ko ang dalawang taong nag-uusap. Isang babae at isang lalaki. Ang lalaki ay kalmadong nakikinig sa babae pero itong babae ay halos lumuwa ng mata dahil sa galit. Sobra ang pagpipigil ko sa sarili ko na makagawa ng kahit na kaunting ingay. Natatakot kasi ako na mga oras na yon na malaman nilang may nakikinig sa kanila. Nasisiraan ka ba ng ulo? Sinabi ko sa iyo na huwag mo siyang lalapitan. Pero nung ginawa mo ha? Galit na wika ng babae sa kanyang kausap. Hindi ko siya nilalapitan, nasa malayo lang ako at hindi niya alam na sinusundan ko siya. Wala akong mabasang emosyon sa lalaking yon at hindi ko rin alam kung sino sila at sino ang pinag-uusapan nila. Kitang-kita ko ang inis sa mukha ng babae at muntik pa akong mapasigaw nang mabilis niyang hinawakan ang leeg ng lalaki. Hindi mo nilalapitan pero sinusundan mo. Ano mo ba ang ginagawa mo? Pwede tayong mapahamak dahil sa ginagawa mo. Nang mga oras na yon ay gusto ko nang tumakbo pa uwi dahil mukhang nagkakainitan na silang dalawa. Huminga ako ng malalim at kinalma ko ang sarili ko. Nagpanggap akong hindi ko sila naririnig at dadaan pa lang. Nahinto silang dalawa nang medyo malapit na ako sa kanila at iniwas ko kaagad ang tingin ko at nagkunwaring kinalkal ang cellphone ko. Ramdam ko ang titig nila sa akin at hindi ko na sila muli pang nilingon at nagtuloy-tuloy lamang ako sa paglalakad. Pero bago pa ako tuluyang makalayo sa kanila ay mabilis akong hinarang ng lalaki. Sobrang kaba ang nararamdaman ko at hindi ko alam kung paano ko ipapakitang hindi ako kinakabahan. Matagal na niya akong tinitigan at nasa tabi na rin niya yung babaeng kasama niya. Muli ko pang iniwas ang tingin ko at takmang aalis na nang hawakan ako nito sa braso ko. Agad ko namang binawi ang pagkakahawak niya dahil sa lamig na nararamdaman ko. Ano ba? Ano bang trip niyo? Alam kong narinig mo kami kanina, sabi ng babae. Hindi katulad kanina, ngayon ay kalma na siya. Maputi at mahaba ang buhok niya, maganda rin siya sa malapitan at medyo matangkad lang sa akin. Unti-unting nawala ang kaba ko. Inoff ko ang phone ko at nilagay yon sa bulsa. Narinig ko kayo pero hindi ko naman alam kung sino kayo at kung ano ba yung pinag-uusapan nyo. So kung wala kayong balak umuwi sa mga bahay ninyo, magpauwi kayo. Naging mabilis ang pagbabago ng mukha ng babae. Mukhang nagalit siya dahil sa sinabi ko. Nagulat ako nang ambaan niya ako at mabilis siyang pinigil ng kasama niyang lalaki. Ako naman ay agad na umatras dahil sa takot.
Kumalma ka, sawayin ng lalaki sa kasama niya. Hindi ko kayo kilala at wala akong pakialam sa inyo. Saka, pwede bang pauwi niyo na ako? Isasikreto ko lahat ng nakita at narinig ko kaya please lang hayaan niyo na ako makauwi. Isang tango lang ang natanggap ko sa lalaki. Kaya dali-dali naman akong umalis at mabilis na naglakad. Pag uwi ko sa bahay, nakalimutan ko din kaagad ang eksenang nasaksihan ko. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain na simula ng gabing yon ay tuluyang magbabago ang buhay ko. Hindi na naging normal kumpara sa buhay ko noon na kahit may mga kababalaghang pangyayari, ang nararanasan ko ay normal pa rin ang buhay. Pero lahat ay nagiba dahil sa dalawang nilalang na yon. Christmas party sa school at bukod pa sa Christmas party ng department namin na ginanap sa parte ng Batangas. 5 p.m. nang makarating kami sa resort. Yung iba kong classmate ay nagpipicture na at tumitingin na sa mga tanawin. Ako naman ay umupo muna sa isang cottage at pinanood ko na lamang sila. Medyo inaantok pa kasi ako dahil sa biyahe. Mag-aalas 6 na nang tawagin na ako ni Sophie na classmate ko. Lily! Tapos ko na yung adobo. Isunod mo na lang yung mga pipretuhin. Tumango lamang ako at nagpunta na sa CR para magbihis. Pagkatapos noon ay agad na akong nagpunta sa lutuan para prituhin na yung manok at isda. 7 p.m. nang likumin kami ng professor namin para sa mga palarong ginawa. Pagkatapos noon ay kanya-kanya na kaming sandok ng pagkain. Fast forward, lahat kami ay nakaupo sa buhanginan. Sa harapan namin ay ang apoy na ginawa ng mga classmate kong lalaki. Nagsimula na ang inuman at kwentuhan. Sa tingin ko ay ang grupo na lang namin noon ang nasa labas. Meron rin naman na naglilibot na mga tagabantay pero paminsan-minsan lang. Lahat kami ay nagulat nang marinig namin ang sigaw ng isang naming kaklase habang papalapit sa amin. Ma'am! Si Francine po, si Francine, hinimatay sa CR. Sumunod kaming lahat sa classmate ko. Ito namang close friend ko na si Olivia ay pinigilan ako. Lily, wag na tayong sumama. Hintay na lang natin sila dito. Pero kawawa naman si Francine, tara na Olivia. Labagman sa loob niya ay sumama na rin siya sa akin. Pagdating namin sa CR ay ginising pa saglit ng professor namin si Francine. Agad naman niya itong pinabuhat sa ilan naming mga kaklaseng lalaki. Dinala agad namin ito sa kwarto naming mga girls. Si Olivia sa tabi ko ay tahimik lang at kanina pang nakakapit sa akin. Hanggang ngayon ay wala pa ring malay si Francine. Lumapit ako sa kanya at pinakiramdaman ang palapulsuhan niya. Normal naman ang pulso niya pero namumutla siya. Maya-maya lang ay biglang kumalabog ng malakas ang pinto. Agad yung binuksan ng classmate kong si Christopher. Pero hindi daw niya ito mabuksan. Ang iba kong kaklase ay nagtipon sa isang sulok dahil sa takot. Si Olivia ay nasa tabi ko pa rin at hindi inaalis ang kapit sa akin. Ano nangyayari? Umuwi na tayo. Iyak na sigaw ng isa kong kaklase. Ang professor namin ay pinakalma ang lahat. Nataranta naman ako nang mangisay-ngisay si Francine at tumirik ang mga mata niya. Francine! Francine! Pinigil ko siya at pilit na ginigising. Sabi ko na nga ba eh. Rinig kong bulong ni Olivia sa tabi ko. Ano? Anong sabi mo? Tanong ko sa kanya. Hindi na niya ako nasagot nang biglang kumalabog naman ang pinto pabukas. Malakas na hangin ang pumasok sa loob ng kwarto. Maging sa labas ay humahangin din at gumagalaw ang mga dahon sa puno. Nanlaki ang mata ko nang makita ko si Francine sa labas. Nakangiti ito sa akin at muli kong nilingon ang Francine na nakahiga at tumigil na ito sa pangingisay pero nanatiling walang malay at namumutla. Francine! Tawag ko doon sa labas. Lahat ng kaklase ko ay tumingin sa labas. Ito yung nakita kong mangyayari. Bulong sa akin ni Olivia. Bumitaw ako sa kanya at naglakad palabas.
Rinig ko ang pagtawag ng mga kasama ko sa akin pero nagtuloy-tuloy pa rin ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari pero isa lang ang sigurado ko. Hindi ito normal at delikado ang buhay ni Francine ngayon. Nang makalabas ako ng kwarto ay biglang nawala yung Francine na nasa labas at lumingon-lingon ako at hindi ko na siya makita. Rinig ko pa rin ang iyakan ng mga kasama kong babae. Ang prof ko naman ay hindi na rin nakatiis at hinila na ako pabalik ng kwarto. Nanatiling walang malay si Francine at tumingin ako kay Olivia at nakita ko nakatitig lang din siya sa kaklase namin. Pulang tela? Sinong may pulang tela? Tanong ko sa kanila. Agad na ibinigay sa akin ni Christopher ang pulang mantel na ginamit namin kanina. Kinuha ko yon at ibinalot kaagad kay Francine. Buong katawan niya ay binalot ko at hinawakan ko ang suot kong rosaryo. Hinayaan ko lang ang ingay na nanggagaling sa mga kaklase ko. Ipinikit ko ang mata ko at taimtim na nagdasal. Abot langit ang dasal ko na nasa ligtas na kalagayan sana si Francine. Alam kong ang Panginoon lang ang mas makapangyarihan. Alam ko na ng mga oras na yon na kaya niyang iligtas si Francine. Maya-maya lang ay napamulat ako nang umubo siya. Inalis ko kaagad ang tela at nagulat ako nang makitang basang-basang mukha niya pati ang ulo. Akmang tatayo siya kaya tinulungan naman siya ni Olivia. Nang makaupo ay halos rinig namin lahat ang malalim at mabilis niyang paghinga. Nagugutom ako, Ania. Nasa biyahe na kami nito pauwi at pagkatapos ng nangyari kay Francine ay hindi na namin yon pinag-usapan. Pero hindi ko pa rin maiwasan na mapaisip kung bakit basang-basa siya paggising niya. Nang makarating kami sa mall ay bumaba na kami ni Olivia. Nagpaalam muna kami sa professor namin pati na rin sa mga kaklase namin. Kumain kami ni Olivia sa isang fast food chain at mabait naman itong kaibigan ko, tahimik at mainhin. Pero bukod doon ay may tinatagong alam nyo na, sikreto. Sa tingin mo, ano kaya nangyari kay Francine? Tanong niya sa akin at napakibit na lamang ako at sinabi kong hindi ko alam. Napapaisip din ako kung bakit pagising niya ay basang-basa ang ulo niya. Naging mabilis ang paglipas ng araw at naging iba na rin ang kilos ni Francine. Hindi na siya katulad noon na maingay at sobrang friendly. Ngayon ay palagi na lamang siyang tahimik at hindi na sumasama sa dati niyang kagrupo. 3:00 ng hapon nang magpaalam ako kay Olivia na pupunta ako sa mall para bumili ng notebook sa bookstore. Gusto pa niya na samahan ako pero sinabi kong saglit lang ako dahil may klase pa ako ng 4:00. Nasa gilid ako ng highway at naghihintay ng jeep na masasakyan. At hindi sinasadyang napatingin ako sa kabilang kalsada. Nanlaki ang mata ko at kinabahan nang makita ko yung babae at lalaking nakita ko noong gabing pauwi ako. Alam ko sa akin sila nakatingin dahil ako lang naman ang tao doon sa pwesto ko. Hindi na ako mapakali dahil punuan ng mga jeep na dumadaan. Mas lalo kong kinabahan nang makita kong tumatawid na sila at papunta sila sa akin. Lily! Bungad sa akin ng babae. Pinagmasdan ko lang silang dalawa at mabilis ko silang tinalikuran at naglakad paalis. Ramdam kong sinusundan nila ako pero hindi nila ako pinigilan. Kaya nagdire-diretso lamang ako sa paglalakad. Lily, ano ba? Kahit saan ka magpunta ay makikita ka pa rin namin. Huwag mo kaming iwasan. Huminto ako at pabalang ko silang hinarap. Sino ba kayo? At saka bakit niyo ako kilala? Ano bang kailangan niyo sa akin? Hindi ko naman pinagsasabi ang mga nalaman ko. Agad akong hinawakan sa kamay ng babae at hinila ako sa isang gilid. Kailangan ka namin. Hindi ko alam kung tatawanan ko ba sila o lalayasan. Ano ba kasi ang kailangan niyo sa akin? At saka sino ba kayo ha? Yung lalaki ang sumagot naman sa akin. Ako si Greg. Siya si Salve. Ikaw ang napili ko para maging bahagi ng malaking samahan namin. Alam niyo, tantanan niyo na ako. Hindi ako sasali sa anumang samahan ninyo. Kung wala kayong mapagtripan, wag ako, no? Ang sabi ko naman.
Papadudot pagkatapos noon ay tinalikuran ko na sila. Pinara ko na ang tricycle na dumaan at sinabi kong ihatid ako sa mall. Nasa bookstore ako pero ramdam kong may nakatingin sa akin na para bang pinapanood ang bawat galaw ko. Pasimple kong hinanap ang nararamdaman kong yon pero wala naman akong nakitang kakaiba. Tanghaling tapat nang biglang dumating sa bahay si Olivia. Nagulat pa ako dahil hindi naman siya noon nagsabi na darating pala siya. Fiesta kasi sa province ng mama ko. Tradisyon na talaga ng family side ni mama na nagsasama-sama sila kapag fiesta doon. Gusto mo bang sumama? Tanong niya sa akin. Kailan ba? Tanong ko. Sa isang araw na. Huwag kang mag-alala, kasama mo naman ako. Saka doon naman lumaki si mama. Sagot ni Olivia sa akin. Hindi ko pa alam kung papayag ba ako o hindi kasi never pa akong nakarating sa mga province at takot talaga ako base sa mga kwento ng iba kong kaibigan. Pati na rin ang nanay ko. Kahit nga sa sariling probinsya ng mga magulang ko ay hindi ko pa nararating. Dito na kasi ako lumaki sa Maynila pero nakakaintindi ako ng wikang Bisaya gawa ng lolo ko. So eto na nga, no choice at ang ending ay pumayag din naman ako. Dumating ang araw na aalis na kami ni Olivia papunta sa province nila. At first ayaw pa akong payagan ni mama lalo na si lolo. Kasi daw ay uso nga daw sa mga probinsya ang aswang. At baka daw hindi ko alam inaaswang na ako. Sabi ko na lang sa kanila na huwag mag-alala at kasama ko si Olivia. Kilala ko ang kaibigan ko na yon. Never niya akong hinayaan na mapahamak. Fast forward nakarating na kami sa province nila. Pakiramdam ko ay sobra akong narelax nang makita kong ang tapat ng bahay ng lola niya ay dagat. Ang linaw pa ng tubig at sobrang maaliwalas talaga. Tapos ay nalaman ko kay Olivia na may mga katabing resort talaga doon. 8 PM ay patuloy pa rin na nagkakasayahan ang mga tao. Kaming dalawa ni Olivia ay kumain kami sa kwarto ng lola niya. Busy-busy talaga ang mga kamag-anak niya dahil nga marami pa rin ang bisita. Maya-maya lang ay nagkayayaan ng ibang pinsan ni Olivia. Siyempre etong friend ko naman ay hindi pwedeng hindi sasama kaya sumama na rin ako. Ang driver ng kotse ay si Justin, pinsan niya. Sa tabi ni Justin ay si Terence. Sa likod ay ako, Olivia, Bianca at si Mama Ru na pinsan din nila na Becky. So eto na. Biyahe-biyahe na with music pa at nakarating kami sa Tiangge. Tiangge ba yon? Basta hindi pa rin naman kalayuan sa lugar nila Olivia. Bumaba kami at namili kami dahil lang dami talagang pwedeng ipasalubong. Busy kami sa pamimili nang biglang nagulat ako. At halos himatayin ako nang may humablot sa akin na matandang babae. Maayos naman ang itsura niya pero natakot ako sa higpit ng hawak niya sa akin. Lily! Hinihila rin ako ni Olivia noon kaya nagsipaglapitan na rin ang mga pinsan niya. Lola, ano ba? Bitawan niyo na ang kaibigan ko. Wika pa ni Olivia. Ako naman ay hindi na ako nakapagsalita dahil sa takot. Bigla naman nagsalita ang matanda. Mag-iingat ka. Hindi ka dapat nagpupunta sa mga ganitong lugar. Mas mabuting umuwi ka na. Pagkatapos noon ay binitawan niya ako at naglakad palayo na para bang walang nangyari. Tinanong nila ako kung ayos lang ba ako. Tumango na lamang ako pero si Olivia ay nanatili pa rin na nakatingin doon sa matandang umalis. Umiling-iling pa siya noon tapos ay nag-aya na siyang umuwi. Fast forward ulit. Pang-apat na araw na namin ito, nagstay sa province nila Olivia. Hapon ang magpaalam kami sa mga kamag-anak nila. Dahil isasama kami ni Terence sa bahay ng kaibigan niya dahil birthday nga daw nito. Nauna nang lumabas sila Terence, naiwan pa kami sa loob ng bahay ni Olivia dahil nag-aayos pa siya. Maya-maya lang ay nilapitan ako ng lola ni Olivia. Mabait ang lola niya, maalaga. At sa isang linggo na nandun ako ay hindi ko naramdaman na bisita lang ako. Para bang tinuring nila talaga ako na pamilya din. So yun, balik tayo, may inabot siya sa aking isang pulang kwintas.
Hindi siya yung kwintas na mamahalin. Para siyang gawa sa isang taling pula pero walang kahit na anong palawit. Isuot mo yan. Ipasok mo sa loob ng damit mo at huwag mong huhubarin. Tinanggap ko yung binigay niya sa akin. Sige na, isuot mo na, apo. Sinuot ko naman yon at pinasok ko kaagad sa loob ng damit ko. Para saan po ito, Lola? Usisa ko sa matanda. Basta, ingat kayo sa biyahe niyo. Huwag kang mag-alala at kasama mo si Olivia, lalo na ang mga pinsan niya. Tumango na lamang ako at nagpasalamat. Lumabas na kami at umalis na. Pangontra yan at hindi kanyan pababayaan. Noong bago pa lang din ako na nakarating dito ay binigyan din ako ni Lola ng ganyan. Hanggang ngayon ay isuot ko at hindi ko talaga hinuhubad. Halos lahat kaming magpipinsan ay binigyan ni Lola. At ang sabi niya noon ay simbolo rin niya ng pagmamahal niya sa aming mga apo niya. Noong sinabi yon sa akin ni Olivia, naisip ko talaga na tinuring na talaga akong pamilya o apo ng lola niya. Medyo naging mahabang biyahe namin, halos dumidilim na rin dahil nga gabi na at medyo may kalayuan pa lang bahay ng kaibigan ni Terence. Samantala pagkarating namin sa bahay ng kaibigan ni Terence ay marami na ang bisita. Masasabi ko talagang may ibubuga ang kaibigan niya. I mean, may kaya talaga sa buhay. Malaki ang bahay at may ilang mga sasakyan. Napansin kong cater pala. Ibig sabihin ay hindi ang pamilya ng mga may kaarawan ang nagluto ng mga handa. Isa-isa kaming pinakilala ni Terence doon sa kaibigan niya. Let's call him PJ. Matangkad siya, maputi at talagang good looking. Teammate ni Terence si PJ sa basketball. Kaya hindi na rin ako nagtaka dahil sa tangkad talaga nito. Kumuha na lang kayo ng food, ha? Magsibalikan kayo mamaya. Nagpaalam siya sa amin tapos ay pumunta siya sa ibang grupo. Umupo na muna kami sa isang round table at pinagitnaan ako ni Olivia at ni Mama Ru. Si Mama Ru ay panay ang lingon at si Olivia naman ay diretso lang na nakatingin sa mga nagsaserve. Kami lang kukuha ng food nyo, sabi ni Bianca. So ending ay naiwan kaming tatlo ni Olivia at Mama Ru. Smell something fishy? Bulong sa akin ni Mama Ru. Wala ka bang nararamdaman? Tanong pa niya sa akin. Konti lang, pero baka nagkakamali lang ako. Medyo weird din kasi ang ambience. Lalo na yung mga lalaking nagsaserve ng drinks at yung mga nakatayong server malapit sa mga food. Lahat kasi sila ay parang nakatingin sa akin at inoobserbahan ang bawat galaw ko. Hindi nga nagtagal ay nilapag na nila ni Terence sa lamesa ang mga pagkain kinuha nila. Alam mo na, minsan lang to. Baka namang masarap ang pagkain, lalo na yung beef steak. Aaminin ko namang natakam din ako dahil paborito ko talaga yon. Sabay-sabay kaming nagsimulang kumain. Nang isubo ko na ang pagkain ko ay bigla akong naduwan. Pakiramdam ko'y babaliktad ang sikmura ko. Nailayo ko pa kaagad yung plato ko tapos si Bianca ay inabutan ako ng tubig at tinanggihan ko yon. At kinuha ko sa bag ko yung bottle ko na may laman na tubig. Tinitigan ko yung pagkain para kasing may naaamoy ako na hindi maganda. See? Meron talagang mali dito, sabi ni Mama Ru. Please Mama Ru, let's enjoy the night. Set aside muna natin yung mga ganitong thoughts, sabi ko na lang. Pero deep inside ay parang kinakabahan ako na hindi ko maipaliwanag. Si Terence na talagang seryosong kakain na pero tinapik ni Olivia ang kamay niya. Kaya nabitawan niya yung kutsara niya noon. What the? Olivia, ano ba? Gusto mo bang mapahamak tayo kapag nakahalata sila? Tanong niya kay Olivia. Ikaw, gusto mo bang magising na lang at makita mo ang sarili mong binabaratang kanila ng buhay? Hindi ko alam pero ng mga oras na yon ay halatang nagkakainitan na si Terence at Olivia. Si Mama Ru ay isa-isa niyang hinahalo-halo ang mga pagkain namin. Maya-maya pa'y naglabas siya ng kalamansi at pasimpleng hiniwa yon gamit ang dala niyang cutter. Piniga niya yon sa ulam kong beef steak at hindi nagtagal ay biglang nagbago ang itsura ng ulam. Hindi ako sigurado kung anong parte yon pero parang may buhok. Tapos may buo-buong itim at puti na mukhang matigas.
Halos masuka kami dahil nakita namin. Iniwas ko ang tingin ko at nakita kong papalapit sa amin si PJ. Guys, si PJ. Warning ko sa kanila. Inurong ni Olivia ang plato ko banda sa kanya na natatakpan ng anino niya. Kumusta? Kumain pa kayo, marami pang food. O Lily, bakit hindi ka kumakain? Palihim akong siniko ni Olivia at nag-isip agad ako ng isasagot ko. Busog pa ako, kakatapos ko lang kumain. Lahat kami ay nagulat nang makarinig kami ng tilian ng mga babae. Bro, si Rilo nagwawala. Agad umalis si PJ at sinundan naman namin. Habang papunta kami sa pwesto, nung mga nagtitilian ay nararamdaman kong parang sumisikip yung suot kong kwintas. Kaya medyo hinigit ko yon para hindi ako masakal. Nakita namin ang pagwawala ng Rilo. May isang guard na lumapit sa kanya at inawat siya pero tinulak lang niya yon kaya natumba. Kinuha ni Rilo ang isang upuan na gawa sa bakal at akmang iahagis yon sa gawin namin. Hindi ko alam kung paano ako iilag doon. Halo-halo na rin ang pakiramdam ang nararamdaman ko. Mama Ru, huwag mong iwan si Lily. Bilin ni Olivia bago umalis at lumakad palapit kay Rilo. Pinigilan ko siya pero hindi niya ako pinakinggan noon. Parang gusto ko na lang talagang bumalik sa Maynila kasi takot na talaga ako. Sinabihan naman ako ni Bianca na huwag akong mag-alala dahil kaya ni Olivia yon. Inagis ni Rilo ang upuan, napapikit pa ako dahil akala ko ay matatamaan si Olivia. Pero pagmulat ko ay tumama ang upuan sa pader. Nakita ko ang pagtakbo ni Olivia palapit kay Rilo. Nang makalapit siya ay mabilis niyang tinapang balikat nito na hindi alam kung para saan yon. Then parang may binubulong noon si Olivia. Hindi ko lang siya marinig. Sumunod ay si Justin na may hawak na pulang tela na hindi ko alam kung saan niya kinuha. Binalot niya yon sa ulo ni Rilo. Hindi ko alam pero sobrang mabilis ang nangyari. Hinawakan ako ni Mama Ru at Bianca hanggang sa naramdaman kong kami lang ang nandun. Nawala ang ingay ng mga babaeng nagtitilian. Si Terence ay lumapit kina Justin at tinulungan niya ito dahil nagpupumiglas si Rilo. Hanggang sa parang nakakarinig ako ng ingay. Alam kong hindi yon galing sa lugar na yon. Ingay na parang galing sa malayo. May sumisigaw at may parang malakas na hangin. Pagbitaw nila sa akin ay muling sumikip ang suot kong kwintas. Umawak ako sa rosaryo na lagi ko ring suot at nagsimulang magdasal. Napatigil ako nang bumagsak si Rilo, nilapitan namin sila at inalis ni Justin ang tela. Tingnan niyo kung buhay pa, utos ni Bianca. Huwag kang OA Bianca, sabi ni Terence. May nangungursunada sa kanya. Pakiramdam ko ay sinusubukan tayo. Kailangan na nating makauwi ngayon. Biglang umingay sa paligid namin, nilapitan din kami ni PJ. Hindi ko alam kung saan dinala ni Bianca at Mama Ru ang mga tao kanina. Pero alam kong may kinalaman sila doon lalo na yung bigla nila akong hinawakan. Inimatay nga siya pare. Mabuting ipasok na muna siya sa loob ng bahay, sabi ni Terence sa kaibigan niya. Sinunod naman kaagad ni PJ ang sinabi ni Terence. Hindi na ako nagtaka nang biglang wala na yung nagkikater. Hindi na kami nagpaalam kay PJ at umalis na kami. Habang nasa biyahe kami ay sige lang sa sermon si Mama Ru. Di ba sabi ko sa iyo Terence? Masyado ka kasing mapilit. Sigurado akong masusundan tayo. Hindi na kumibo si Terence noon na halatang naiinis na. Napatili kami nang biglang promeno si Justin. Justin, ano ba? Magdahan-dahan ka naman, ang sabi ni Bianca. May dumaang bigla eh. Malay ko ba? Pinandar na ulit ni Justin ang sasakyan. Pero hindi pa noon nakakatagal ay bigla akong kinabahan. Parang may naririnig ako. Pagkasabi ko noon ay nagulat kami sa sigaw
ni Mama Ru. "Oh my gosh, Justin! Bilisan mong mag-drive!" Natataranta ako nang makita ko ang dalawang tila malaking ibon. "Nasundan tayo! Sinasabi ko na tayo ang pupuntiryahin." "Siguradong nahalata tayo kanina," ang sabi pa ni Terence. "Pwede ba wag na kayong magsisihan? Anong gusto mo, balatan kang buhay?" Si Olivia na agad tumahimik at bumulong-bulong. Hindi ko maintindihan kung ano ang binubulong niya. Basta walang oras ako para pakinggan siya dahil sa kaba na nararamdaman ko. "Ihinto mo, Justin," utos ni Olivia na agad namang kinontra ni Terence. "Anong ihinto? Anong laban natin sa mga yan? Para na kaming mga tanga nun dahil bukod sa ang bilis ng pagpapatakbo ni Justin ay nagsisigawan pa ang mga kasama ko. Bakit natatakot ka, Justin? Ihinto mo na. Hindi tayo titigilan kung wala tayong gagawin. Hindi rin nila tayo pwedeng masundan hanggang kila Lola." Agad na sumunod si Justin at tinabi ang sasakyan. Lumabas si Olivia na sinundan kaagad ni Terence at Justin. Maya-maya ay lumabas na rin kami nila Bianca, dalawang malalaking ibon nang lumipad paikot-ikot sa amin. First time kong maka-encounter ng ganito. Hindi ko alam kung ano ang may tutulong ko sa kanila na mga oras na yon. Sa isip ko na lang ay dasal ako ng dasal. Napahawak ako kay Mama Ru nang makitang pasugod sa amin ang isang ibon. Naging mabilis si Olivia na agad niyang hinampas ang hawak niyang lubid na nakita kong kinuha niya galing sa bag niya. Si Justin at Terence naman ay may hawak na malaking bato. Sa isip ko pa noon ay anong magagawa ng bato. Si Mama Ru ay hindi ko alam kung natatakot ba o nagpapatawa dahil chinicheer niya talaga si Olivia. Sabi pa niya, "Sige, uluhan mo, Kasin. Uluhan mo." Nabatukan pa siya ni Bianca tapos itong si Terence ay biglang hagis ng bato doon sa isang ibon na malaki pero hindi niya tinamaan. Sinundan agad ni Justin ang paghagis. Nakailang bato pa sila noon nang biglang umalis ang dalawang ibon. "Sa dami ng pwede niyong gawin, bato talagang naisip niyo." Si Bianca na ang nagsabi na natatawa pa. "Kesa naman sa inyo walang ginawa," sagot ni Terence. Minsan napagkakamalan kong beke si Terence dahil masyado talaga siyang mapagpatol. Umalis na kaagad kami sa lugar na yon at mabilis na ang pagmamaneho ni Justin para makauwi na kami. Nagdadasal pa rin ako noon at nagpapasalamat na walang nangyari sa amin at hindi kami pinabayaan ni God. Kinaumagahan ay kinuwento ni Mama Ru sa mga kamag-anak nila ang nangyari sa amin. Mabuti na lang daw at walang nangyari sa amin. Tumunog naman ang phone ko noon habang nasa kalagitnaan kami ng kwentuhan. Nag-excuse ako sa kanila. Si Mama yung tumawag sa akin at sinabing may naghahanap daw sa akin na isang babae at lalaki. Putol-putol pa ang signal. Nang marinig ko yon ay alam ko na kaagad kung sino. Napaisip ako dahil akala ko ba kahit saan ako magpunta masusundan nila ako. Natawa pa ako sa sarili ko nang maisip ko na baka wala silang pamasahe papunta sa province. And at the same time ay kinabahan kasi pati bahay ko ay alam na nila. Para silang mga stalker. Ilang araw nang nakalipas nang makauwi kami ni Olivia galing sa province. Hanggang ngayon ay suot ko pa ang binigay na kwintas sa akin ng lola niya. Nang pauwi kami ay binalik ko sa lola niya ang kwintas. Baka kasi sa lola niya yon tapos ay pinahiram lang sa akin. Then sabi sa akin ni Olivia na hindi na nga daw pwedeng ibalik kung ano ang ibinigay sa iyo na tinanggap mo naman ng walang pag-aalinlangan. Noong una ay natakot pa ako kasi baka mamaya ay may kapalit pala ito. Nag-voice out naman ako kay Olivia pero natawa lang siya tapos sabi niya ay fries ang kapalit niyan at sa akin mo daw ibibigay, sabi ni Lola. Lumipas sa mga araw at gabi at nagising ako ng 1:00 ng madaling araw. Sa kalagitnaan ng sobrang himbing kong tulog ay nagising ako dahil parang nakakarinig ako ng sitsit. Hindi sunod-sunod na sitsit, parang mabagal lang tapos ayan na naman. Tumayo ako at nagulat ako nang sumikip ang suot kong kwintas at muling lumuwag. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi mag-isa lamang ako sa kwarto. Dahan-dahan akong nagpunta sa may bintana.
Hinawi ko lang ng konti yung kortina ko tapos ay sumilip sa labas. Nakita kong may lalaki at babaeng nakatayo sa labas ng gate namin. Hindi ko maaaniga ng itsura nila kasi nakatalikod sila. Medyo kinabahan ako kasi feeling ko ay sina Salvi at Greg yon. Nawala tuloy ang antok ko kaya padabog kong binitawan ng kortina. Pabalik na sana ako sa kama nang sumitsit na naman sila. Sinilip ko ulit sila at nakita kong nadagdagan sila ng isang babae. Hindi ko kita ang mukha ng babae pero feeling ko ay kilala ko siya dahil pamilyar ang katawan niya. Nagdesisyon akong lumabas at lapitan sila. Pero bago ko sila malapitan ay biglang lumakas ang hangin tapos naubo ako as in parang lalabas ang baga ko sa kakaubo. Yung kwintas ko kasi ay humigpit at hindi normal na higpit, hindi katulad nung una. Ano bang ginagawa nyo dito? Gabing-gabi na. Nagulat pa ako nang malapitan ko yung isa nilang kasama. Olivia? Nandito ka? Bakit mo sila kasama? Hindi nila ako sinagot tatlo at parang nakipag-usap lang ako sa hangin. Ano, bakit nandito kayo? Magkakakilala ba kayong tatlo? Hindi pa rin nila ako sinagot at napalingon ako nang tawagin ako ni Lolo. Lily, bakit nasa labas ka? Sinong kausap mo? Pakiramdam ko talaga ay umakyat lahat ng dugo ko, kaba at takot ang naramdaman ko nang makita kong wala na yung tatlo kong kausap. Nilapitan ako ni Lolo at sinabi na andaw bang nangyari sa akin. Umiling na lamang ako tapos ay siya nang nagsarado ng gate namin. Hindi ko makakalimutang nakipag-usap ako sa hindi ko kilala o hindi ko alam kung sila ba talaga yung kausap ko. Kagaya ng lagi kong ginagawa ay napahawak ako sa rosaryo na lagi kong suot. Nang ikwento ko yon kay Olivia, ay nalaman kong hindi naman daw siya nagpunta sa bahay at ganong oras pa daw talaga. Mas pipiliin daw niyang matulog kesa puntahan daw ako at pagtripan ng ganon. Pero sinabi niya sa akin na sigurado raw siyang hindi siya yon. Sinabihan din niya ako na lagi akong mag-iingat at huwag akong basta-bastang lalabas ng bahay. Alam ko at alam niyang may kakaiba ng gabing yon. Akala ko ay sila talaga ang kinausap ko. Isang bagay din ang sigurado niya sa akin. Masasama daw ang mga yon. Sa kabilang banda ay may nabalitaan ako mula kay mama na meron siyang kilalang albularyo. Dahil naman sa gusto kong magkaroon ng kasagutan lahat ng mga tanong ko ay tinanong ko kay mama kung saan ito makikita. At nakiusap ako sa kanya na samahan ako sa albularyo. Pagdating sa albularyo, natawagin na lang natin sa pangalang Mang Crisanto. Agad kong kinuwento sa kanya ang mga nangyaring kababalaghan sa buhay ko. Pati sa tunay na pakay ni na Salvi at Greg sa akin. Pero nagulat ako sa naging response ng albularyo. Inaaswang ka, iha. May kumursunadang mga aswang sa iyo. At nagkataong yung mga aswang na yon ay konektado sa mga aswang na naengkwentro ninyo sa Batangas. Yung kaklase mo kamong PJ ang pangalan, yung mga nagkikater ng pagkain nyo, lahat sila ay aswang. At alam mo kung sino talaga ang target nila. Ikaw at saka yung dalawang kaklase mo na hinimatay at sinapian. Balak nilang gawin kayong aswang. Wika pa ng albularyo. Pero hindi ako hinimatay o sinapian tulad ni na Francine at Rilo. Ang sabi ko naman. Yun nga, iha, kasi may pangontra ka. Pero kung hindi mo suot yun ay magiging katulad ka ni Francine at Rilo. Sigurado kong aswang na sila sa mga araw na ito. Aniya. Kinilabutan naman ako sa narinig ko mula sa albularyo. Napahawak ako sa kamay ni mama dahil sa takot. Yung sinasabi mong Salvi at Greg, sila ang mga pinuno ng aswang sa Batangas. Gusto nilang magparami ng mga aswang at yung lalaking aswang ang kumursunada sa iyo. Hindi mo pa siya kilala pero ikaw ay kilala ka na niya. Dagdag pa ng albularyo. Bigla kong naisip yung unang eksena kung saan ay naabutan kong nagtatalo sina Salvi at Greg sa daan isang gabi. Sinita ni Salvi si Greg kasi akala niya ay nilapitan ako ni Greg kung saan ay sumagot ang lalaki nang hindi ko siya nilalapitan. Nasa malayo lang ako at hindi niya alam na sinusundan ko siya. Ako pala ang tinutukoy ng dalawang nilalang na yon. At yun nga ang balak ni Greg na gawin akong isa sa mga kalahi niyang aswang. Buti na lamang at ilang beses akong nakaiwas sa kanila. Pero sa kabilang banda, naawa ko kina Francine at Rilo
Naalala ko pagkatapos sabihan ni Francine ay nagbago na ang ugali niya. Yun pala hindi na pala siya tao sa mga oras na yon at sigurado akong ganun din ang sasapitin ni Rilo. Samantala sina PJ at mga kamag-anak niya ay bahagi ng isang angkan ng mga aswang sa Batangas. At bahagi pala ng angkan na yon sina Salvi at Greg. Tungkol naman daw sa dalawang malaking ibon na lumusob sa amin. Ayon sa albularyo ay sina Salvi at Greg daw yon. Pero natatandaan ko na tumawag noon si Mama para sabihin na nasa bahay ang dalawa. Gusto akong bisitahin. Pero ayon sa albularyo ay may kakayahan ng ilang aswang na mag-bilocate o yung makahimalang kakayahan na mapabilang o makita sa dalawang magkaibang lugar ng sabay sa isang oras. Ang payo naman ng albularyo sa akin ay para tuluyan na akong tantanan ni na Salvi at Greg ay kumain daw ako ng bawang na binabad sa honey. Gawin ko raw yon hanggang sa mawala ng interes sa akin ang dalawang aswang. Ayaw kasi ng mga aswang ang amoy ng bawang lalo na kapag binabad sa garlic. Lalo kasing tumatapang daw ang bisa nito. So ayun na nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Kumain ako ng bawang na may honey. Ginawa ko yon hanggang sa tuluyan nang nawala ang interes sa akin ng mga aswang. Yun nga lang ay may side effect yon. Bumawang hininga ko. Pero okay na rin, at least makalipas ang ilang buwang pang-aaswang sa akin ni na Salvi at Greg ay nahinto na rin ito. Papa Dudut, sa ngayon ay wala nang nangyayaring kababalaghan sa buhay ko at masaya na rin ako sa aking buhay. Kasama ko ang pamilya ko at ang mga mahal ko sa buhay. At malaki ang pasasalamat ko sa Diyos kasi hindi niya ako hinayaang mapahamak sa mga nilalang na masama ang intensyon sa akin. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Lily. Maraming salamat, Lily, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin. Ang kwentong ito ay nagpapatunay na mahalaga talagang mag-ingat kapag ikaw ay lumalabas ng iyong bahay lalo na sa gabi. Hindi man aswang ang ma-encounter mo, pero mga masasamang tao na pwedeng magdala sa iyo ng kapahamakan ay maaari mong maiwasan. Kaya bago umalis ng bahay, maghanda, magdasal sa Diyos at maging alerto sa bawat oras. Gawin mo ito para ligtas kang makarating sa patutunguhan mo. Ang kwentong ito ay binigyang kulay ni Chris Senga. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.